Sa Old Testament po, sa Genesis 11, basahin ko po sa inyo. Genesis 11 po, umpisahan ko po sa 1. Ganito po ang nakasulat. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho-pareho ang mga salitang ginagamit ng mga tao sa daigdig. Sa kanilang palipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Sinar at doon na naninirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lulutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitra ang kanilang siminto. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba ang Diyos upang tingnan ang lungsod at ang turing itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. At mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkakaintindihan. At ginawa ng Diyos na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigilan ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinatawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat doon ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak na ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ng Diyos. Ayan po. Sa simula pala po ay iisa pala ang salita ng mga tao na ginamit. Ayan po sa binasa ng lingkod. Unahin ko na po ha. May mga nagko-comment po kasi na sabi nila, akala ba si Troy hindi ka na bumabasa sa Old Testament kasi binago na ng Diyos. Si Jesus na ang ating ipamumuhay araw-araw. Salita ni Jesus na ang ating gabay. Ipamumuhay araw-araw. Puro na New Testament. Yung sasabi ko mong Old Testament na binago ng Diyos, yung 10 utos na pinadaan niya kay Moises. Binago po dahil ngayon maraming dapat iutos sa mga tao. Yung 10 utos, hindi lang 10 ang dapat iutos ng Diyos sa mga tao, kaya binago na ang 10 utos. Pero marami pong salita ng Diyos doon sa Old Testament na active pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, 10 utos lang naman ang binago ng Diyos doon sa Old Testament. Ito pong binasa yung lingkod sa Genesis 11, inumpisahan ko po sa 1. Doon po lang simula ang mga tao, iisa ang salita. Tapos ayan po, nais ng tao na magtayo ng lungsod at tore na abot hanggang langit ang taas. Ano ba, nahihibang na ba sila? Kahit gaano kagaling ng engineer. May engineer bang ganon? Ang mga tao po noon at ngayon, mas matalino ang mga tao ngayon. Kasi nga, maraming nakakalikha ng mga cellphone, sakyan, kung ano-ano. Kaya, kung matalino ang mga engineer noon na inisip nila na makapagtayo ng tore hanggang langit, mas lalo siguro ngayon kung pupwede, pero hindi pwede. Kaya nagalit ang Diyos sa kanilang iniisip. Bumaba ang Diyos para guluhin ang salita ng mga tao, para ngayon nagkawatak-watak. May Bisaya, may Amerikano, may Pilipino, taga Pilipino, Amerikano, Japan, ganun pala yon. Kaya ginulo ng Diyos. Pero ang punto mo dito, kasi po para sa Valentine's, no, sabi kasi nila, magmahalan kayo, magkaisa kayo. Hindi po lahat ng magmahalan at magkaisa ay sa Diyos.
nauna pong sinabi ng lingkod na magkakaisa sila sa bisyo, syabo, sugal, nakawan, babaero, hindi po sa Diyos, pero hindi sila nag-aaway. Okay ba? Magkasundo sila sa kalokohan, pero hindi nag-aaway. Hindi lahat ng pagkakaisa at magmamahalan ay sa Diyos. Gaya po ng binasa ng lingkod. Dahil sa galit ng Diyos, dahil sila ay nagkakaisa, nagkasundo, naggumawa ng lungsod, at tore, na abot hanggang langit, binalak nila yon na hindi naman talaga pwede. Kayo po maghusga kung pwede ba yon. Nagalit ang Diyos, bumaba at ginulo ang salita ng mga tao. Kaya pala nagkawatak-watak ngayon ang mga tao. Iba-iba ang salita. Dapat pala, noon pala, iisa lang pala ang salita natin. Kahit saan ka pa. Kahit na Indian ka, kahit na Arabo ka, o isa lang pala ang salita noon. Dapat, kaya ginulo ng Diyos para hindi magkaintindihan. Kasi pag nagkaintindihan pala, gagawa ng hindi dapat, gagawa ng labag sa Diyos. Kaya po, Valentine's po, araw ng pagmamahalan. Okay? Nakasanayan natin yun. Sabi nga ng mga kalokohan, puno yung hotel, puno yung mga, mga kasigat. Hindi po ganon. Sila, ginamit nila yun. Ginamit nila yung salita ng Valentine's, araw ng pagmamahalan. May pagmamahalan po naman na mabasa sa Bible. Sabi ni Jesus, magmahalan kayo. Ito yung utos ko sa inyo. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ayun ang pagmamahal na nais ng Diyos. Okay? Yung pagmamahal mula sa Diyos. Hindi yung pagmamahal na inuuyunan mo yung mali. Kaya kayo nagkasundo Kaya ka tinatawag na mabait Lahat ng mali dyan, inuuyunan mo. Hindi ka na-stress. Kaya ka tinatawag mabait. Yan po. Ang ibig sabihin po ng yung lingkod, hindi lahat ng pagmamahalan ay sa Diyos. Magmamahalan kayo, pero kayo may asawa Lagi, binabalak kayong masama. Si babae may asawa, si lalaki may asawa, palibasang gwapot, maganda, may lihim silang ginawa. Nagmamahalan ka mo. O, yung isa naman, may asawa, crush niya si dalaga naman nagkakagusto dahil gwapo, lihim sila na may relasyon kasi nagmamahalan. Hindi po lahat ng magmamahalan sa Diyos, nilinapin yung lingkod. Kaya sa Valentine's mong ito, gamitin po rin ng tama. Pero lahat pong araw-araw, oras-oras, gaya ng sinabi ko na ang pagsampa sa Diyos oras-oras, araw-araw po sa lahat ng oras, ganun din ang pagmamahalan na nagmula sa Diyos. Kailangan araw-araw sa lahat ng oras may pagmamahal na mula sa Diyos. Baka naman sabihin sa iba na siyempre may pagmamahal, pero bakit ganun? Mainitin ang ulo. Ay lagi naasar po ako. Siyempre manyakis ang kaharap ko naasar ako. Kasi sa Diyos ako naasar ako pag ang kaharap ko humiling na sa akin na pahinga yan bawal naman kung kuha ng kuha. Ibig sabihin yung kumbaga sa kumpanya po, ikaw yung katiwala, larga ka daw larga. Akala naman ng mga financier, mga opisyal, mabait ka dahil sundo mo lahat, pala pinapanakaw mo lahat. Kaya mabait ka, nakapaligid sa'yo puro kagod mo pero hindi sa Diyos. Muli po yung lingkod, si Roy, mabuhay po kayo lahat, ingatan kayo ng Diyos sa lahat ng pupuntahan ninyo, sasamahan kayo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos sa lahat ng trabaho, pinasukan ninyo, mga negosyo, kahit anong pinagkakitaan niyo sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, iingatan kayo ng Diyos, pagpalain kayo.